Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Marcoleta dito po sa kay Lacson, kay Senator Lacson. Dahil nga po, di po ba nung nakaraang linggo, binanata niya po si excuse me po, si Senate President Cayetano, di po ba? At ayon po sa kanya, ay grabe daw po ang nilustay na pera ni Senate President Cayetano. Pero ayon naman po dito kay Senator Marcoleta, mas grabe. Mas grabe po na nasayang na pondo o nasayang na pera dito po sa pamumuno ni Lacson bilang pong chairman ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin ang pahayag ni Senator Marcoleta. Umpisa na po natin. Pinahayag naman ni Senador Rodante Marcoleta na kung ang pagkwenta ni Senador Ping Lacson di hamak na mas malaki ang pondong nasayang sa ilalim ng pamumuno nito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, 10 buwan na hindi tumawag ng pagdinig sa flood control si Lacson. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. So 28 days times 25 million, 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 10, di 300, no? 300 days times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Kung seryoso daw po ang bagong liderato na alamin ang katotohanan sa flood control scandal, hinikayat sila ni Marcoleta na agad na magpatawag ng pagdinig, imbitahan ang mahalagang witness at tukuyin ang mastermind at lahat ng dawit sa pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan. Nakita niyo po mga tambay, yari po siya. Sino po ang napakaraming kung pagbabasihan po ang pera na sinasabi raw pong nasayang at nalustay? Mga kababayan, yung panahon po ni Senate President Cayetano na kinudita na iniimbestigahan po nilang pilit ang maanumalyang flood control scandal na pinagagawa po ng gobyernong lupin, di umano, at sangkot po ang mga politiko sa Kongreso, sa Senado, di umano. Nasayang po ba ang pera na gustong-gustong malaman ng taong bayan kung sino ang totoong lupin sa ating bansa? Naswapang at sugapa sa pera? Hindi po ba? Kaya nga po napakaganda po nitong ginawa ni Senator Marcoleta. Ipinamuka po kay Lacson. Kung kukwentahin mo, 10 buwan, hindi ka nagpatawag ng investigasyon sa flood control. Gaano karami ang nasayang na pera kung sinasabi mong nasasayang ang pera? 25 million? Biruin mo, bilyon. Ilang bilyon ang nasayang? Bilyon. Ang nasayang sa'yo. Pero hindi mo kinukwenta yung panunungkulan mo na mahigit 10 buwan na ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit ganon? Kasi one-sided ka. Masiraan mo lang Lacson. Ito nga gustong maglabas ng katotohanan sa korupsyong ginawa ng gobyernong lupin. Pilit mong kino-cover up. Pilit mong pinagtatakpan at pinagtatanggol. At ayaw mo na itong pag-usapan at maungkat nung panahon mo. Kaya nga 10 buwan, hindi ka nagpatawag ni isang hearing dito po sa issue ng flood control. Hindi po ba
Sino po ngayon ang lumalabas po na gago, tanga, at namumuliti ka lamang di umano? Sino ngayon ang lumalabas na gago, di umano, mga kababayan? Kaya napakahirap po kasi pagtakpan kahit anong pagtatakip mo dito po sa napakabaho na pinagagawa nila na korupsyon. Kailanman ay hindi babango yan. Yang ganyang kabaho na pagnanakaw na ginawa sindikato ng mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kaya nga nakapagtataka kung kailan po tumanda na at malapit na sa hukay, tumanda na, saka pa nagkaganyan at lumala ng lumala at naging korap pa yata at suga pa sa pera't kapangyarihan si Lacson di umano. Hindi po ba? At hindi lang naman si Lacson. Kamustahin po natin yung 13 Judas di umano. Yung 13 Judas di umano. Nagsabwatan at ayaw na nila. At pilit na pong kinukubli ang katotohanan ng maanumalyang flood control scandal. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Senator Marcoleta, sa mga pahayag nyo po na puro katotohanan at puro po sila ang nagpapahirap at nagsisinungaling at ginagawang tanga ang taong bayan. Kaya lang po nag-uubra ang ginagawa nilang ito at tumatagal po ang kanilang pangbubudol at pagwawalang niya sa mga Pilipino di umano dahil meron po tayong tagapagtanggol na pinag-aral, pinakain, pinasweldo, binigyan ng isang damukal na allowance, pension, at kung ano-ano pang mga bonuses. Pero sa kabila nito ay hindi po naglilingkod sa taong bayan na nagpaaral sa kanila at nagbigay ng napakaraming pakinabang. Hindi po ba? Naglilingkod po ang tagapagtanggol natin na pinag-aral ng ating buwis sa mga magnanakaw na ngayon di umano. Nakakalungkot lang po. Bakit sila nagkaganyan? Nasilaw na rin kaya sa maleta? Hindi naman lahat. Marami pa naman po matitino sa ating mga pinag-aral. Kaya lang, hindi rin kumikibo. Hindi po ba? Kaya po nananatili ang kasamaan ng gobyernong lupin sa ating bansa. Nakakalungkot lamang. At sana po, sa awat tulong ng Panginoon ay mawakasan na po ang kademonyohan po ng mga politikong nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Sana naman po, ipagkaloob na po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta, at ingat-ingat po kayo dahil kayo po ay nasa hot seat na rin ng gobyerno ni Lupin. Ingat-ingat po kayo. At kasama po kayo sa dasal at panalangin ng milyong-milyong Pilipino na kayo po'y maingatan. Thank you po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga sa inyo po mga kababayan na nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay Ani Jo, kay ako si Pilam, kay Jobilin Watanabe from Japan, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, Beichi Chiyoko, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout po
At ingat-ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ang marami pong panalangin at dalangin at dasal nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw po ng ating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye!